Hello mga katropa, kumusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago nating vlog. So yung vlog natin mga katropa, ito na yung continuation or yung part 2 nung vlog natin mga katropa na sabi ko iisa-isahin natin yung request ng isa nating katropa na mag-create tayo ng tutorial for pivot table sa Google Sheet, then dashboard and slicer. So ngayon, pagsasamahin natin yung dashboard and slicer sa Google Sheet na tutorial mga katropa. Kasi parang isa lang siya. Kaya kung gusto mo malaman kung paano gawin yung slicer and dashboard, panoorin mo to. So, bago ako magsimula mga tropa, pahit mo na ako ng like button, subscribe button, and hit the notification bell all, para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay? Tutorial na tayo. Sa mga tropa, ito yung dashboard na ginawa ko. Simple lang tong dashboard na to mga tropa. Then, itong dalawa yung slicer. So, kung makikita nyo dito mga tropa, explain ko lang. Ito is yung pivot table na dalawa. Then, ito yung charts. Then, ito mga tropa is chart din to. Yan. Pero, magkaiba lang siya ng itsura dito kasi ito is naka-column. Then, ito totals. Yan. Then, ito yung slicer. Yung slicer natin, pagka ginalaw natin siya is lahat siya nagbabago. Kunyari, yan. So, ayan siya mga tropa. Nagbabago siya according sa kung ano yung pinifilter ng slicer. So, kung paano gawin to mga tropa, magagawa tayo ng panibagong. So, yan mga tropa, ito yung data natin, okay? So, from dito sa data natin, i-highlight lang muna natin siya. Yan, so Control A na lang. Yan, masa-select siya. And then, mag-insert muna tayo ng pivot table. So, meron na tayong tutorial niyan mga tropa. Lalagay ko na lang sa description sa baba yung link. Or, kung may nakikita kayo dyan somewhere. Or sa end nitong video na to, yung end. Ilalagay ko yung link dun sa end ng video na to mga tropa. Sa add cards ba yung tawag dun? So, yan siya. So, pag na-highlight na, punta kayo kay insert. Then, pivot table. So, lagay tayo sa new sheet, mga katropa. Then, create. So, dito siya napunta, mga katropa. I-enter lang ako ng mga 7 row, mga katropa yan. Kasi dito natin lalagay yung totals natin mamaya. So, from dito, so nawala yung pivot table natin na editor. Punta lang tayo dito kay edit para lumabas siya ulit. Alisin lang natin yan. Dito sa rows, mga katropa, maglagay tayo ng salesperson. Item na lang muna to. Item. Then, sa skip natin yung column. Then, yung values natin is quantity. So, yan yung una nating pivot. Then, dito, balik tayo sa data natin. Then, insert ulit tayo ng pivot table. So, existing sheet na lang tayo dito. From, click natin dito. Tapos, punta tayo sa pivot table 2 natin. Then, dito natin ilagay. So, click ulit natin dito. Then, dito. So, yan siya. Pivot table 2A, 18. Which is, ito yung A, ito yung 18. Okay? Then, click OK. Then, create. So, yan siya. Then, dito mga katropa, ang row natin is lagay natin ng salesperson na lang yan. Tapos, values niya is yung total sales. Then, ayusin lang natin yung columns niya para sumuwak siya. So, yan mga tropa. Then, gawa tayo ng chart. Balik tayo ulit dito. So, yan. Then, insert charts. So, ito yung itsura ng chart natin kasi buong data yung ano natin. Then, gagawin lang natin na chart ay yung area. So, dito mga katropa, sa chart type, so, pwede kayong mamili dyan mga katropa. So, dito lang tayo sa column chart. Then, dito, lagay natin standard. Or yun, pwede naman mamili kayo kung 100 or none. So, standard lang yung akin. Then, dito sa x-axis natin mga katropa, ang pipiliin natin dyan is yung area. Yan. Tapos, i-delete na natin itong mga labels. Then, aggregate lang natin siya. So, nakikita nyo siya dyan. Tapos, i-remove na natin to. Yan. Remove natin isa-isa siya. Yan, parang matitira lang talaga dyan. Ay, ayan. Tapos, total sales yan. Okay na yan. Nandyan siya. Yung sum ng total sales. Yan. Kasi pag niremove natin yan, yan ang mangyayari mga tropa. So, kaya huwag natin i-remove yung total sales. Para makita natin tong yan, Mindanao, Luzon, Visayas. Then, kung gusto natin i-customize pa mga tropa, customize natin siya na may background na yan. Then, ito is
chart border. So, yung ka-color niya na lang. Then, 3D. Yan, para maganda. Then, yung font. Okay na yan. I-default na lang natin. Yan, mga tropa, no? So, pwede mo siyang i-customize. Yan. So, piliin mo lang siya dyan. So, may data labels tayo, mga tropa, para meron tayo nakikita dyan sa taas. Then, bold natin. Then, yung color. Wala kayo. So, ako, okay na ako sa white. Then, okay na, wala akong legend. Yan, yun to yung horizontal axis nyo. So, hinahanap ko lang yung ito. So, yung major grid lines, ayan. Minor, major, yan. So, yan. So, kung ayaw nyo, ayan, kung ganyan lang yung gusto nyong itsura. So, yan. Kunyari, okay na yan, mga katropa. So, ang gawin nyo is, cut natin to, paste natin dito. So, ayan yung ano natin, mga katropa. So, meron na tayong pivot, may chart na tayo. So, kung kailangan natin is paano mag-insert ng slicer. So, dito, kahit saan dyan sa dalawang pivot mo, so, click mo lang siya dyan, then data, add the slicer. So, ito yun. Yung slicer mo, lagay natin dito. Tapos, lalabas to, mga tropa. Then, dito, yan. Yan yung pagpipilian mo kung ano yung gusto mong i-filter. So, ang gawin natin, filter natin by, sabi natin by month. Yan. Tapos, customize natin siya. So, pwede mo lang ilagay filter by month. Tapos, background color natin, gawin lang natin na light blue, then text black, ay red, black. So, then next, isa pa tayong slicer, ganun ulit, kahit saan dyan, kung gusto nyo dito. Data, add slicer, so yan ulit siya. Then, piliin natin, kunyari year. Kunyari ba, ibang year yung ginawa natin, no? Pero ngayon, isang year lang kasi to eh. So, ang gawin na lang natin ay by item. So, hindi ko nababaguhin yung color. So, kung gusto nyo edit si slicer yan, so customize lang naman siya. So, ganyan na lang muna yung slicer na isa. So, tignan natin kung gagana siya. Yan, clear all. Kunyari, first quarter yung filter natin. January, February, March. Click OK. So, nakikita nyo, gumagana siya. So, first quarter ng, sabihin natin, ng t-shirts. And yung t-shirt, then ito lahat ng may benta ng t-shirt. So, ito, kunyari cups. Ayan. So, kung gusto nyo makikita din kung gumagalaw talaga siya, mga tropa. Yan, dito natin ilagay kung gusto nyo lang. Ayan, so filter, nyari January lang. So, ayan o, nakikita nyo siya gumagalaw. Ayan, pwede nyo siyang i-move mga tropa. So, yung total dito mga tropa na nakita natin kanina. Balik tayo dito. So, ito, pwede nyo na itong i-delete. So, i-highlight lang uli natin to. Then, insert, chart. Tapos, dito mga tropa, palitan natin. Baba tayo dito. Yan, nakikita nyo to total. Yan yung magiging ano natin. Tapos, dahil naka-filter siya by salesperson, yan yung makikita nyo. So, papalitan natin to ng total sales. Then, ito, i-delete natin yan. I-delete lang natin yung baseline para total lang talaga yung nakikita natin. So, yan. Tapos, ito, pwede na tong i-edit. Yan. Pwedeng ganyan. Or yan. Depende sa trip nyo. So, yan. Tapos, i-edit natin. Cut. Then, dito, paste. Ayan siya. Then, edit ko lang yung ano. Palitan natin siya ng color. Gawin natin ayan. So, ayan siya mga tropa. So, pag nag-filter ka dito, kunyari plus lang. Okay. So, ayan siya. Nakikita nyo mga tropa, ito ay hindi tumutugma doon. So, i-edit natin mga tropa. Meron tayo nakalimutan. So, scorecard. Then, hindi natin napindot si aggregate. So, yan. Tapos, sum. So, makikita nyo na dito, 21,000. Ito, 21,000. So, wag nyo kakalimutan pindutin yung aggregate. So, tignan natin ulit. So, yan. Okay. Ayan siya. Yan. Yan. So, isa pang, tignan natin kung ilan yung mag-count naman tayo, mga tropa. So, delete na natin to ulit. Control A. Insert, chart. Palitan natin to ng total. Gawin natin count ng item kung ilang, count ng salesperson kung ilan ang nakabenta ng ganong produkto. Then, remove natin to. Remove. Yan, then aggregate salesperson. Then count. So, yan. So, salesperson, then ito is remove. Yan. So, aggregate natin yung count. Huwag kayo malito mga tropa, no? Yung key value niya is salesperson, tapos aggregate, tapos pinalitan ko yung sum ng count. Okay, para bibilangin niya. Tapos, cut ulit natin. Paste natin dito.
So, nakita nyo nagbago siya. 8 na lang kasi naka-filter tayo dito eh. Baguhin natin yung size. Ayun na niya mabago. So, ngayon pag pinalitan natin to, nag-filter tayo ulit. Select all, okay. Select all, okay. So, yan siya mga tropa. Nagka-count siya, then total siya. So, ganyan lang mga tropa, no? Ganyan lang gumawa ng simpleng dashboard lang mga tropa sa Google Sheet. Tapos, ito, slicer. Basic lang naman yung slicer eh. So, yun. Sana may natutunan ka. At kung meron ka natutunan, huwag mo kalimutan hit yung like button. Share this video mga tropa para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life. Because life is short. Bye!